Are customers always right? Agree or disagree? Customer is always right, but not on my duty. Grind mode, never slowing down. Eyes on the prize, wearing the crown. From the hustle to the flow, we rise. Grind mode, reaching for the skies. Grind mode, it's the way we live. From the grind to the shine we give. Every step, every move we take. Grind mode, it's our fate. Late nights, early mornings, never wasting time. Got my eyes on the prize, every mountain I climb. From the struggle to the shine. Hello guys, ngayong araw guys is kasama ko ng aking mga kaibigan na si Sean, si Ray, at si Jamsen. Ngayong araw guys is pag-uusapan namin yung topic natin ngayon na yung customer is always right. Pero bago ang lahat guys, gusto ko yung kamustahin dahil sila yung mga classmate ko nung senior high school namin. Gusto ko yung kamustahin kung ano nang nangyayari sa inyo nung pagkatapos natin makagraduate ng senior high school. Kung kamusta naman kayo. Sorry, after ko senior high school, pagka-graduate na ako, trabaho muna ako, tapos 2 years ako napatigil, tsaka nagtuloy ng college. Tuloy ka nga pala ulit ng college, ano? Kasi, napag-isip-isip ko na hindi kaya ng katawan ko yung pagtatrabaho ng mabigat kasi nga. Medyo bata ka pa rin nun eh. Bata pa tayo nung panahon na yun. Kaya, nag-decide ako na mag-aral ulit. And then, ayun, nakagraduate ko lang na lang. Kaya maganda nga rin, nakatapos ka pa rin ng college eh, no? Kami kasing dalawa ni Jamsen, di namin nakapagtuloy ng college. Pero ikaw nag-enroll ka ng college, no? First sem. Pero tumigil ka na, din ano? Yan, ikaw naman, nagdiretso trabaho ka na din, ano? Pagkatapos ng senior high, syempre yung eagerness mong makahanap ng trabaho that time. Talagang feeling mo kasi that time pag nakagraduate ka, meron na agad opportunity para sa iyo. Kasi yung naging takbo ng kapatid ko Nakagraduate ng senior high, may trabaho na talaga. Pati nakagraduate na tayo, no? Parang tayo, no? Parang sobrang dami na agad na responsibilities na nasa isip natin na parang gusto natin pasanin agad, ano? Kasi syempre, yung kagustuhan mong kumita agad ng pera kasi nakagraduate na ng senior high, pwede na to. Masaya din naman ang paghahanap ng trabaho, pero sasampalin ka talaga ng realidad na hindi madali ang buhay pagkatapos ng school life. Di ba nag-apply mo tayo sa Wave? Nag-apply kami. Nag-galing tayo sa Lawan, tapos bigla tayo nag-Santa Cruz. Paghahanap lang ng trabaho. Dahil wala kaming mahanap na trabaho, walang tumanggap, wala kaming pang lunch. Nag-donate kami ng dugo sa Red Cross. Para lang Para may liquid foods. para may pangkain kami ng lunch. Legit. Grabe. Pare-pares tayo ako din, mga nagdiretso trabaho din ako. Kung sasadya na nagtrabaho, nag-MW ako, nag-bus company ako. Tsaka yun, fast food, restaurant. Kaya din mga naging trabaho, kaya nagdiretso din kaya hindi na ako nakapagpatuloy din na college. Pero sana sumali, makapagpasok pa tayo. Di ba? May choice, di ba? Oo, medyo Pwede. bata pa naman tayo. Pero as of now, syempre, sa hirap naman ng buhay ngayon, talagang ipapursue mo talagang makahanap ng stable na trabaho talaga. Buti si Kuya Sean, medyo chill-chill lang. Yan. Syempre naman. Ikaw, Sean, Hindi ka kumusta iwan. naman? Yan. Ikaw, Sean, kamusta ka naman? Mahihayin pa rin yung ating Mahihayin naman. Ganun Pero talaga. guys, ito yung may gusto tagang itanong sa inyo. Di ba syempre, ilang taon na rin kayo nakaranas sa customer service. Yeah. Di ba? Kasi pare-pares tayo, parang halos pares tayo nasa customer service tayo, food industry. Di ba? Ikaw, nag-fast food ka rin, di ba? Tapos sa restaurant, ano? Ikaw, ano bang trabaho mo sa barko nun? Una, hotel assistant. Pagkatapos, naging buffet attendant. Syempre, customer service pa rin eh, no? More on F&B department. Di yung experience nyo talaga sa customer services, kumbaga parang luto na rin, ano? Kumbaga, kung ano-anong problema na rin ang naranasan nyo, kumbaga, kung ano-anong sitwasyon na rin pinagdaanan nyo din. Kaya ito, gusto kong buksan yung topic na kung agree ba kayo sa customer is always right. Anong pwede nyo maging opinion din sa customer is always right? Ikaw, Mori, anong pwede maging opinion doon? Para sa akin, depende pa rin talaga yun sa sitwasyon. Kasi, minsan kasi ginagawa ng customers, yun nga, para sinasa buhay na nila yung masyadong customers always right na to the point na nakakaapak sila ng tao, nakakaapak sila ng ibang crew. Below the belt. Oo, kasi nga, hindi naman pag sinabi na customers always right, kailangan tapat-tapakan na nila yung ibang crew na parang sila na yung nagpapakain dun sa tao yun. Kasi, Nagpapasahod. kasi nga, di ba, yung iba, yung parang,
dumarating talaga sa point na, syempre siguro, intindihin lang natin yung customer na mainit ang gulo nila. Nagmamadali. Oo, nagmamadali. Pero, hindi talaga, sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng oras applicable yung customer service. Pero di ba pero yung kung halimbawa ikaw may-ari ng business, so parang obligasyon natin yun bilang isang di ba, na intindihin yung mga ganong sitwasyon. Kasi it's part of Tsaka life. yung mismong negosyo, yung business, kung parang obligasyon din nila na yung customer is always right talaga, di ba? Ikaw, anong opinion mo din yun? Depende. Base sa karanasan mo. Kasi as long as hindi nag-a-cross the line yung customer dun sa definition ng customers is always right. Pwede mo pang pagbigyan eh. Kasi syempre, expect the unexpected in terms of dun sa part na parang, syempre nasa food industry ka eh, nasa F&B department ka, di ba? Expect mo na may mga ganun talaga mga hindi makaunawang customer. Pero dahil nga sa ganong klase ng trabaho, kailangan mong i-apply yung professionalism, di ba? Kailangan profession ka pagdating sa trabaho, pag-handle ng sitwasyon, di ba? Dapat marunong kang, kahit gaano ka stressful yung isang bagay, dapat professional ka pa rin sa pag-take Para ng maging isang obligasyon talaga. Oo. Even nag-hire voice na yung customer, kailangan kalmado ka para ipakita sa kanya na professional ka pa. Kasi ako parang kaya binuksan ko rin yung topic na yun. Kasi isa na sa mga naging problema ko yan, mga time na nasa customer service pa talaga ako, na umaharap ako sa mga customer. Kasi syempre, di ba, hindi natin naiiwasan yung mga customer na medyo manigaling. Eh syempre, ako kasi may ugali ako na, nadala ko yung ugali ko na, siguro napaka-immature ko pa din yung time na yun. Na pag may mga customer na mali, o alam kong tama ako, nakikipagtalo talaga ako, na hindi pala dapat. Ngayon ko talaga nare-realize din yung mga bagay na yun. Napaka-unprofessional ng mga ganong gawain. Kumbaga dapat, siguro kung may mga ganong sitwasyon na may mga customer talaga na hindi natin naiintindihan kung ano ba talaga gusto nilang mangyari, no? Siguro dapat tumahimik ka na lang o kaya tumawag ka na mas matasay na kayang i-handle yung sitwasyon, no? Ganon. Pero may mga customer kasi na parang ipro-provoke talaga kung hanggang saan yung limit mo bilang isang NPC mo talaga. Pero dun kasi kailangan, pag sa mga ganong customer, kailangan mo ding ipamukha sa kanila na nandito ako sa industry na to, nandito ako sa part ng trabaho na to. Kasi professional ako, kaya kong i-handle kahit anong klase ng sitwasyon. Kung hindi man abot ng knowledge ko yung isang sitwasyon, tatawag ako na mas mataas na. Ganun talaga dapat, ano? O pag hindi mo kayang i-handle, tumawag ka ng tao na kayang i-handle yung sitwasyon. Para safe ka na. Para pati yung maiwasan na rin yung problema na pwede pang mas lumaki pa, ano? Pagka pinagpatuloy mo yung pakikipag-uusap mo, kaya yung pakikipagtalo. Baka parehas pang pumutok yung fuse nyo pa kayo. Siguro sa akin kasi pare, nung kumbaga parang ang ano ko din, yung dapat siguro yung mga customer, ibabagay din nila yung mga masyado sila nagiging demanding din yun. Halimbawa lang, sa isang karinderya, tapos sa karinderya ako kumakain, halimbawa ako bilang isang customer, tapos marami kang mga demand na hindi naman nila ino-offer dahil yung yung mga budget dun is 50 pesos lang, pero yung mga hiningi mo, bakit walang ganito na okay, ganyan, bakit walang ganito? Dapat ilulugar pa din nila yung pagdedemand nila, ano? Kaso, sa ganyang bagay, hindi kasi natin kayang i-please i-please yung ibang customer talaga. May mga tao talagang kung ano yung wala, yun yung mahanapin. Pero, syempre, ipapaliwanag na rin, wala po talaga. Pero, may mga makukulit talaga, ipro-provoke ka talaga na parang Gigigil ka na talaga. Testingin mo kung gano'ng kahaba yung may mga susot kasi, di ba? Sobrang susot talaga, kaya talagang dapat. Pero, di ba, naging customer din naman tayo. Bago tayo maging empleyado. Di ba, dumarating din talaga sa point na minsan tayo mismo yung nagiging makulit. Oo. Sa Lalo pag hindi na pagbibigyan yung gusto talaga natin. Kaya siguro, ano na lang din talaga, vice versa na intindihin natin yung customer. At the same time, dapat intindihin din tayo ng customer. Kasi, kumaga, Balance lang, no? Balance lang kasi, di ba, di naman alam ng customer yung pinagdadaan natin sa loob nung mismong ginagalawan natin. Kasi di ba, yung mismong trabaho na nga, stress na nga yun eh. Stressful na nga masyado yung mismong trabaho natin eh. Tapos, dadating pa sa point na haharapan ka ba ng ganung
Bisa kasi nadadala din ng yung problema ng ano na nila dapat dinadala pa sa iba. Ano? Kaya doon pumapasok yung sinasabi ni Johnson na dapat professional ka, yung professionalism na dapat paghaharap ka sa tao. Ano ka, ibang tao kapag Oo. nasa trabaho. Dapat handa ka na rin sa mga pwede maging ganung Oo, sitwasyon. expect mo na. Expect mo na. Sa isang buong araw na duty mo, expect mo na may mga Maganda ganang ka. klaseng tao. Kaya dapat kapag ka papasok ka, madami kang bakong maskara eh. Oo, dapat magaling ka mag-ano. Magaling kang makibagay, madami kang maskara na Tsaka dala-dala. ang sarap kasi sa feeling na kunyari, galit yung customer, tapos ngingitian mo lang. Ipapakita mo sa kanya yung maganda yung araw ko, ayaw ko masira. Kung kahit Oo. nakakulo na yung dugo mo na sobrang inis sa sobrang. Oo, sa loob, pero nakangiti. Ay, yes po mama, hintay lang po kayo, malapit na po. Yung lalo yung, papalo ako. Ay ma'am, malapit na po. Kasi Malapit na po kayo sa Oo. Pare-related. Malapit yung na. mga katulad natin mga empleyado o kaya mga nasa customer service, ano, talagang masabi ko talagang relate talaga kayo dito pag Kaya napanood. nga umuto ko sa akin. Ayun mo ito. Customer is always right, but not on my duty. Sigaw pala di ba sa kaya na. Hindi, ano lang yan. Pero joke lang. Wala naman pala tumanggap sa akin. Kaya tanggapin ang trabaho. Pero kumbaga, natutunan din natin sa bawat sa mga karanasan natin, natutunan din natin yung mga dapat kung paano natin i-handle yung mga ganong sitwasyon. Ano? Ako rin dati, kung aminado ako, napaka-immature ko, tapos napaka-unprofessional ko nung mga time na yun. Ngayon ko talaga nare-realize, natutunan ko din yung mga bagay-bagay na kailangan kong i-improve sa sarili ko. Tama naman. Basta lagi mo lang learn from your mistake. No? Mas maganda pa rin yung nagkamali ka, tapos in-improve mo yung sarili mo. Ganun. Hindi pwede yung nagkamali ka, na-stuck ka na lang doon. Kung magpo-focus ka sa pagkakamali mong isa, mawawala sa'yo lahat. Dapat move forward ka lang. Mahirap yung focus ko dun sa pagkakamali mo. Yun ang ginagawa ng solution. Mas maganda pa rin yung improvement. Meron pa ako pa rin meron pa akong isang katanungan na isa rin sa gumugulo sa utak ng mga bagong graduate na tao, kaya mga empleyado sa atin na yung tanong pa rin na yung magnegosyo o maging empleyado. Kumbaga ano ba? Bali nyo, in the future, may plano pala kayo mag-business. So, kaya di ba siyempre, empleyado tayo. May plano kayong mag-start ng isang business. Sa tingin nyo, kung ano ba ang mas okay talaga, mas gusto talaga pa rin? Maging empleyado o magtayo ng isang negosyo? Para sa akin, talaga, negosyo talaga. Kasi wala naman yung mayaman na, hindi lang siguro sa lahat, wala naman yung mayaman na habang buhay empleyado ka. Siguro talaga pag empleyado ka, gusto mo lang talaga sobrang hard work. Oo. Kasi darating din talaga sa point na bibigay yung katawan mo na. Pagkatrabaho. Oo. Tsaka, hindi naman tayo pabata eh. Patanda tayo. Hindi pa laging malakas. Oo, hindi pa laging malakas na kaya mo magtrabaho. Siyempre, kailangan mo rin isip ng ibang aspect ng pamumuhay na ikaw yung mismong gumagalaw para sa sarili mo. Kasi nga, isa sa napanood ko sa TikTok na kailangan ikaw yung mismo yung magpayaman sa sarili mo, hindi mo pinapayaman kung sino yung boss mo. Dapat ikaw mismo yung boss na sa sarili mo. Tsaka kung magne-negosyo, para sa akin, ang dagdag ko na lang yun. Kung ano talaga yung passion mo sa buhay. Halimbawa, hindi mo gusto yung ganitong bagay, pero tatry mo. Parang hindi siya appointed dun sa gusto mo. Parang kasi sa akin, ako, habang nagka-college ako, hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung gusto ko. Yung gusto kong gawin sa buhay ko. Kasi nga, napaano ako doon, napaisip na ako ng third year na ako. Third year na ako nakapag-isip nun. Sabi ko, ano kaya yung plano ko sa buhay? Luluto ba ako? Waiter ba ako? Saka ba masaya? Saan ba ako masaya? Saan ba talaga yung gusto kong field? Siyempre, nasa food industry ako. Kaya kailangan, related din dun sa sa trabaho ko. Eh, sabi ko sa sarili ko, nagsasawa na ako sa pag-waiter. Kasi yung halos mga naging trabaho, puro waiter, ganda rin yun. Sa luto naman, hindi naman ako confident na magluto. Kasi nga, hindi ako ganun kagaling. Tapos nung nag-fourth year na ako, doon ko na-realize na nag-OJT ako. Papasok ako sa isang coffee shop. Doon ko na-realize na ito pala yung gusto ko. Ay, magtimpla. Ito pala yung gusto ko na gawin sa buhay ko na magtitimpla ako ng kape. Kahit hindi ako mahilig sa kape. Parang kumbaga, naging passion ko lang na magtimpla, pero hindi ako nag-get siya point na take ako ng risk
Kasi ito yung gusto ko. Parang na-challenge ka din kasi, Oo. kaya ko yung timplahin itong gantong ganyan. Ganon, yung mga... Parang Tapos, nagiging productive kapag Oo. yun yung nasa harap mo. kaya yung nasa isip ko ngayon, kung sa tamang mga... Magkaka-business ka. Magkaka-business ako talaga ako. Gusto ko talaga coffee shop, and then, syempre, may iba pang food. Na, ano, Hindi coffee shop talaga, Oo. kape, mga ganyan, Hindi no? talaga. Manifesting, ano, malay mo pare soon, no? Magkaroon tayo business niyan. Oo. Nasa proseso naman ng lahat eh. Tsaka ano, yung para sa isa talaga sa ano. Kailangan mo muna maging empleyado bago ako maging boss. Kasi hindi mo mapipil. Oo. Kailangan mo na maging pilyado. Oo, di mo mapipil na tama yung ginagawa mo. Kung hindi mo nagdaan- naranasan Hindi na ka nagdaan doon sa pagiging. Pati matututo ka din sa experience kasi, Oo. no? Magagamit mo talaga yun once na ikaw na talaga mismong boss o kaya ikaw na may-ari ng isang business, ano? Ma-handle mo na mabuti yung mga empleyado mo kasi naranasan mo kung paano maging empleyado. Ikaw, halimbawa, ikaw magka-business ka, anong gusto mo maging business? Wala ka pang naiisip na... Wala pa. siguro, I mean, Pagpatayo ng sarili. hindi kasi pare, hindi kasi pare si Jamsen, ano siya eh, kumbaga, nag-enjoy pa po sa trabaho niya ngayon kasi medyo maganda talaga ang trabaho niya kay Jamsen ngayon. Mahirap din na. mahirap pero hindi ko sinasara yung sarili ko para dun sa dun sa idea na magkaroon ng business in the future. Pero ang hirap kasi mag-take ng risk, especially pagdating sa business kasi dapat aral mo mabuti. Hindi ka pwedeng mag-invest lang ng pera sa isang bagay na hindi ka sigurado. Dapat sure ka eh kasi usapang pera yan eh, usapang future. Handa ka yan. talaga na mawala sa iyo yun kung aralin mo talaga para Tama. kaya parang nangyari sa akin yan, di ba, nung sa pag-start ko ng business, nag-decide din ako ng mahal sa trabaho dahil nag-start ko ng business. Naikwento ko na rin sa ibang vlog ko yun eh. Kaya nangyari sa akin naman pare, siyempre, natigil ako sa pagtatrabaho, yung kinsenas ko tapos ko is nawala, ano. Kaya yung business ko na sinimulan, hindi man siya stable pa, edi yung kita doon mahina tapos di niya kaya i-handle yung mga personal na pangangailangan ko na ini-handle yun nung kinikita ko sa pagtatrabaho. Kaya nagbalik na ako sa pagiging empleyado. Tapos, on process, kahit ngayon, pinag-aaralan ko pa rin yung business kung paano i-improve. Kaya nga gumagawa ako ng mga interview tsaka mga ganitong video. Yung mga parang gusto ko mapulot din yung aral tsaka yung mga idea ng iba na pwede mong i-apply sa akin sa business ko. Pwede natin i-share sa iba, mga ganun. Idea. Ang hirap lang kasi mag-invest sa isang business as of now siguro. Kasi kailangan mong Aralin. pag-ipunan, aralin lahat. Sino yung target market mo, saan yung location, pinaka-importante yun, tsaka anong klase ng product yung mag-hit sa mga consumer, di ba? Kasi ngayon, ang dami ng mga nagsulputan ng mga small business eh, di ba? Tapos pati- Nagiging pare-parehas Gaya- na gaya. wala nang uniqueness Yung nga din yung nasa isip ko na sa negosyo. Kasi hindi pwedeng pare-pareho kayo. Kaya ngayon nag-ano ako thesis ako nun. Madami ako naisip na product. Pero para sa akin kasi iniisip ko pa rin kung mag-click ba talaga to. Sino ba yung market target ko. Kaya talaga take a risk talaga na kung magne-negosyo. Ako kahit wala pang business. Pero yung mga natututunan ko sa mga dati, kung boss So, kasi, siyempre, sa pagkatrabaho mo last, parang kayo yung nag-handle kasi kayo ng tao doon, di ba? kahit naman dun sa mga ibang previews na na napasukan ko kasi dahil yung mga tututunan ka na Makikita mo kasi yung Oo, proseso kasi na ginagawa nila doon. kung paano sila mag-handle ng tao, kung paano nila palagay yung negosyo, gano'n. Lalo yung kung pioneer ka dun sa kakaumpisa Oo. lang na business, di ba? Makikita mo kung paano sila nag-fail, nag-succeed, di ba? May mga... Tsaka, para sa akin, kung mag-business kayo, kung kagaya ng sinabi mo namin na dapat kakaiba. Ang hirap kasi ngayon na pagka Gaya-gaya na. gaya-gaya na, kaya dapat talaga yung creative thinking mo. Oo, dapat. Dapat talaga malawak, sobrang lawak talaga dapat. Kumbaga parehan mo, kung may kaparas, Limitless ba? Oo. Di ba? Limitless. kumbaga kung may kaparas ka man ng business, dapat anong meron na gawa? Tulad ko peanut, kahit yung peanut, kaya mong mabili yan kahit saan dito sa ano eh. Kaso nga lang, ang talong na kailangan mo dun, ano yung meron sa peanut mo na wala sa iba? Kumbaga, ano yung kaya i-offer sa iba na hindi na i-offer na katulad ng product ko? Kasi syempre, ba't pabibili sa'yo? Eh kung meron sila sa kalapit bahay nila o sa kalapit baker nila, kaya bakit kailangan sa'yo pa ako umorder? Mga ganun. Kaya ang ganda, kung halimbawa, mag-business tayo, ang maganda talaga niyan,
ikaw yung mauna dun sa Sa ganung klase sa ng ganung business. klase ng business. Parang katulad pa rin sa helmet, ano? Mm. Yung machine na Naglilinis. sanitize ng ano. Ngayon, mga kape-kape, sobrang dami bigla nagsulputan na naging mga coffee lover, no? Yung Mooney, di ba? Katulad ng Mooney, nag-umpisa lang sa ano, pero bigla nag-boom. Click na rin talaga. Sobra. Mga milk tea, kung saan saan Oo. nagsulput. Dati, mga shake-shake lang yan, eh, Oo. di ba? Walang Kaya maganda Shake-shake talaga. lang. Tapiocan. Kaya ka maganda talaga, alam mo, nakapag-isip ka na ng business mo, yung product mo, iyo, pero kung gayahin ka ng iba, at least ikaw pa rin Oo, original. original. Nalesa na. The best pa rin kasi talaga yung original kasi Tsaka dapat- sa'yo nagsimula eh. Sa'yo, kumbaga ikaw yung head ng ano talaga. Ikaw ang ugat. Di pala head. Ikaw ugat, sa'yo nag-umpisa lahat. Hanggang nagkaroon ng mga sangay-sangay na ano. Ikaw, anong opinion mo? Anong opinion nyo sa mga naging topic natin today? Comment down below. Yan, para